Alam mo ba na kahit naipon na ni Ripple ang $125 million na penalty mula sa kanilang kaso, ay hindi pa rin ito napupunta sa gobyerno ng US? Oo, tama po ang narinig ninyo mga kakripto. Ang perang ito ay nakatenga pa rin sa isang escrow account at hindi pa rin po ito na ipapasa sa US Treasury. Maraming haka-haka ang lumalabas online, pero ngayon ay malinaw na ang tunay na estado ng bayad na ito ayon mismo sa dating SEC lawyer na si Ginoong Mark Fagel. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye sa likod ng balitang ito. Pag-uusapan po natin kung bakit hindi pa rin bayad si Ripple sa gobyerno, ano ang kondisyon bago po ito mailipat, at ano ang papel ng kasalukuyang regulasyon sa hinaharap ng kaso ni XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba hindi pa rin bayad sa gobyerno ang penalty ni Ripple? Ayon po kay Ginoong Mark Fagel, isang dating abogado ng US Securities and Exchange Commission or SEC, ay malinaw niyang sinabi na ang $125 million penalty ni Ripple ay hindi pa talaga napupunta sa US Treasury. Oo, nailagay na ito sa isang escrow account, pero hindi pa ito final payment. Ang escrow account na ito ay hawak ng legal team ni Ripple at hindi po ito basta-basta mailalabas hanggat walang formal na aksyon mula sa SEC. Ibig sabihin, kahit handa ng bayaran ni Ripple ang multa, ay kailangang hintayin pa rin ang official dismissal ng mga legal na apela mula sa magkabilang panig. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng escrow sa kasong ito? Ang escrow ay isang uri ng temporary storage ng pera. Para itong third-party account na walang pwedeng gumalaw hanggat hindi po natatapos ang isang kasunduan. Sa kaso po ni Ripple, ang escrow ay isang tanda ng kanilang willingness na magbayad. Pero hindi ito pwedeng galawin ng gobyerno hanggat wala pong final decision mula sa SEC. Kumbaga parang nakaabang lamang ang pera at naghihintay ng go signal. Nasa bangko pa ito ng legal team ni Ripple at hindi pa umaabot sa treasury ng US. Ngayon ay ano po ang hinihintay para tuluyang maibigay ang pera sa US Treasury? Sabi po ni Ginoong Mark Fagel ay may dalawang bagay na kailangang mangyari muna. Una ay kailangan pong i-drop ng SEC ang kanilang appeal. Pangalawa, kailangang parehas na umalis sa kaso ang parehong partido. Sa ngayon ay pending pa rin ang apela ng SEC kaya hindi pa final ang ruling ng korte mula noong May 2023. Kapag nangyari po ang dalawang kondisyon na ito, ay dito lang tuluyang maililipat ang $125 million mula sa escrow patungo sa treasury. Kaya kahit gusto nang tapusin ni Ripple ang usaping ito, hindi pa rin ito mangyayari hanggat hindi umaatras ang SEC. Ngayon ay may epekto ba ang mga bagong regulasyon sa issue ng XRP? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, at ito ang posibleng magdala ng pag-asa. Ayon po sa ulat, inilaunch ni SEC Chairman Paul Atkins ang tinatawag pong Project Crypto. Isa itong hakbang upang i-update ang mga lumang batas ng securities para mas akma sa mundo ang digital assets tulad ng mga cryptocurrency. Isa pang magandang balita ay ang pagpayag ng SEC sa tinatawag na in-kind creation and redemption para sa crypto-based ETPs. Ang ganitong sistema ay mas malapit po sa mga commodity funds gaya po ng gold-backed ETF. Ibig sabihin ay tila lumuluwag na ang paningin ng gobyerno pagdating sa crypto. Ano naman po ang sinasabi ng ibang crypto experts tungkol dito? Yan, dito na po papasok si Attorney Bill Morgan, isang kilalang crypto
lawyer. Ayon sa kanya ay nagbabago na raw ang tono ng SEC. Kung dati ay halos lahat ng cryptocurrencies ay tinuturing na securities, ngayon ay lumalabas na mas maliit na grupo na lang ang posibleng pasok sa kategoryang ito. Bukod pa rito ay inilabas na rin ng kampo ni Pangulong Trump ang kanilang opisyal na crypto policy report. Lahat ng ito ay patunay na gumagalaw na ang mga institution upang ma-adapt ang technology ng crypto. At bilang panghuling katanungan, ay bakit hindi po totoo ang balitang binayaran na ni Ripple ang penalty gamit ang XRP token? Meron po kasing kumakalat na balita na ang penalty daw ni Ripple ay binayaran gamit ang sariling token nito na si XRP. Pero nilinaw po ito ni Ginoong Mark Fagel. Ang $125 million ay cash at hindi po ito crypto. Isa lang itong haka-haka na marahil ay nanggaling sa maling impormasyon online. Ang mga ganito pong chismis ay madalas magdulot ng kalituhan, lalo na sa mga retail investors, kaya mahalaga pong i-verify muna ang impormasyon bago po ito paniwalaan. At ayan, sa isang banda, ang pagkakaroon po ng escrow ay patunay na committed na si Ripple sa pagtapos ng kanilang legal na laban. Pero sa kabilang banda ay ipinapakita rin ito na kontrolado pa rin ng US regulators ang kabuuang takbo ng proseso. Kaya para po sa atin dito sa Pilipinas, napakahalaga ng transparency na ito. Ibig sabihin ay may indikasyon na malapit nang matapos ang usaping legal. Kapag natapos ito ng maayos, ay pwede pong lumakas ang kumpiyansa ng market kay XRP. Pwede rin itong magbunga ng pagtaas ng presyo na magandang oportunidad para sa mga may hawak ng token na ito. Or in short ay may mga XRP holdings. At bilang panghuli, para po sa akin ay isa itong positive sign para kay XRP. Ipinapakita po ng escrow ang kahandaan ni Ripple na makipag-cooperate at ayusin ang mga issue. Pero malinaw din ng SEC pa rin ang may hawak ng huling baraha. Kung ang regulasyon po ay patuloy na magbabago at magiging favorable sa crypto, ay posibleng mas mapabilis ang settlement hindi lang para kay Ripple kundi para rin sa ibang cryptocurrency projects na may mga kinakaharap na kaso. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin natin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay maging mapagmatsyag sa bawat galaw ng mga balita. Mag-ingat po tayo sa mga fake news at umasa na lamang po tayo sa mga verified updates tulad ng galing sa mismo mga eksperto gaya ni Ginoong Mark Fagel. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.